Kapag ang isang cotton ay nagkakahalaga ng 6,000 piso, at ang isa naman ay nasa 1,000 lang, kadalasan ay hindi sa tela ang pagkakaiba, kundi sa logo. Sinubukan namin ang 9 na brand ng polo. 3 lang ang sulit sa pera mo. Ang 6 ay hindi. Simulan natin sa pinakamalalang halimbawa. Ang Psycho Bonnie ay naniningil ng hanggang 6,000 piso para sa polong gawa sa Pima Cotton, may diamond knit, mother of pearl na buttons, at matibay na tahi sa balikat. Maganda talaga ang tela nito. Pero ang problema ay nasa tapat ng dibdib mo. Isang malaking bungo na may tenga ng kuneho, na may libo-libong tahi, ang sumasakop sa kaliwang bahagi ng damit. Kapag tinanggal mo ang bordang iyon, matitira na lang ay isang polong nagkakahalaga ng 2,000 piso na walang bibili kung wala ang logo. Ang kuneho ang binabayaran mo. Ang cotton ay dahilan lang. Inimbento ng Lacoste ang modernong polo noong 1933 nang idisenyo ng French tennis champion na si Ren Lacoste ang isang flexible na cotton knit na mas presko kaysa sa mga matitigas na polo noon. Ang maliit na buhaya sa dibdib ang naging kauna-unahang external logo sa fashion. May halaga ang kasaysayang iyon. Ngayon, ang klasikong na 12.12 model, nahango pa rin sa orihinal na disenyo noong 1933 ay ibinebenta sa presyong pang-luxury. Pero ayon sa mga bumibili, bumababa na ang kalidad nito. Manipis na ang knit, madaling kumupas ang kulay. Ang mga kwelyo ay mabilis masira hindi tulad noon. Ibinebenta na lang ng brand ang mga polong ito ng bagsak presyo, na tila pag-amin na rin sa tunay na halaga ng kanilang tela. Ang pamanang ipinangako ng Lacoste ay hindi na tuluyang nakabangon mula sa mga taon ng mass licensing. Dumating ang Ralph Lauren Polo noong 1972 at nagtayo ng isang American Empire. Kahit na hindi si Lauren ang nag-imbento ng polo shirt o ng mismong sport, hiniram lang niya ang prestihyo ng salitang iyon at nagburda ng kabayo sa dibdib. Gumana ng husto ang marketing na iyon, pero inilalantad nito ang katotohanan, ang logo ang laging produkto, hindi ang tela. Ang classic mesh polo ngayon ay gawa sa 100% cotton, at mahalaga yon. Pero madalas ireklamo ng mga bumibili na hindi na maayos ang tupi ng mga kwelyo. Mas lapat na ang mga ito at mabilis kumulot sa dulo kaysa dati. Samantala, may mga katulad na 100% cotton polo na kalahati lang ang presyo sa ilalim ng mga brand na walang kabayo sa dibdib. Nagbabayad ka ng premium para sa emblem na nakakabit sa simpleng tela. Dinisenyo ni Fred Perry ang kanyang unang tennis polo noong 1952, ang 12 model. Ang original ay gawa pa rin sa Leicester, England ng parehong mga kontraktor na gumagawa nito sa loob ng ilang dekada. Ang hand-stitch na twin tipping sa kwelyo at manggas ay hindi kayang gayahin sa ibang bansa. Gayunpaman, nagbebenta rin ang Fred Perry ng E360, parehong logo, parehong disenyo, pero gawa sa China na may mas manipis na knit at machine set detailing. Ang mas murang bersyon ay mabilis lumiit at naghihimolmol, di tulad ng English version. Bumaba ang kalidad habang tumataas ang presyo. Magkamukha ang logo sa dalawang shirt. Ang Wraith ang nagtatakip sa malaking pagkakaiba ng English cotton at Chinese production. Ang mga mainline polo ng Hugo Boss ay nagkakahalaga ng $110 hanggang $150 at gumagamit ng cotton elastane blend para sa stretch. Ang synthetic fiber na ito ang nagdudulot ng problema. Pagkatapos ng 15 hanggang 20 laba, kumupulot na ang laylayan, tumatabingi ang buttons, at lumalambot ng hindi pantay ang tela. Nawawala ang porma ng damit bago pa man kumupas ang kulay nito. Nagbabayad ka para sa blend at sa pangalan, habang ang mga pure cotton polo sa parehong presyo ay tumatagal ng mas maraming taon. May binibenta silang mercerized Italian cotton na higit $200, pero karamihan ng customer ay ang blended mainline ang binibili. Ang Vineyard Vines naman ay may dalawang polo line sa parehong presyo na may magkatulad na wall logo. Ang isa ay 100% cotton. Ang isa naman ay 72% polyester at 8% spandex, hindi ito knit, kundi synthetic blend. Ang polyester ay nagkukulong ng init at amoy, hindi tulad ng cotton. Walang sinasabi ang logo tungkol sa tela. Ang pagbabasa lang ng label ang magsasabi kung ano talaga ang binibili mo. Ngayon, narito ang 3 brand na tama ang ginagawa. Ginawa ng Sunspell ang Riviera Polo noong 1955 gamit ang lightweight Supima cotton mesh na nananatiling presko kahit walang logo o borda. Isinuot ni Daniel Craig ang mismong shirt na ito bilang James Bond sa Casino Royale. Patunay na ang isa sa pinakasikat na casual look sa pelikula ay walang kahit anong branding. Ang standard version nito ay nasa $140 hanggang $180 at bawat sentimo ay napupunta sa kalidad ng tela, hindi sa logo.
Ang Sunspell, na itinatag noong 1860 ay kontrolado pa rin ang produksyon ayon sa English specification. Noong 1784, binuksan ni John Smedley ang isang spinning mill na hanggang ngayon ay bukas pa rin, ang pinakamatandang knitwear factory sa buong mundo. Ang kanilang Adrian Polo ay gumagamit ng 30 gauge knitting, na masiksik kaysa sa karaniwang 12 hanggang 18 gauge na commercial na knit. Ang premium line nila ay gawa sa 100% Sea Island cotton, ang pinakapambihirang cotton sa buong mundo. Ang polo ay fully fashion, o hinulma sa mismong hugis nito sa halip na gupitin lang mula sa tela, kaya nananatiling matibay ang bawat tahi. Sa presyong nasa $240 hanggang $270, ginawaran ang brand ng Royal Warrant ni King Charles Lai noong 2024. Walang logo sa labas, ang pangalan ay nasa loob lang. Ang L12 naman ng Fred Perry, nagawa sa England simula pa noong 1952, ay simbolo ng tradisyon. Ang mas mabigat at magaspang nitong knit ay mas matibay kaysa sa mga gawang ibang bansa na A360. Sinuot ito ng mga mods, skinheads, at working-class Britons sa loob ng 60 taon hindi dahil sa logo, kundi dahil sa tibay nito. Isang polo na sinusuot linggo-linggo at ipinapamana pa, pero hindi nawawala sa hugis. Sa halagang $150 hanggang $170, makakakuha ka ng tunay na kalidad sa presyong mas abot kaya kaysa sa Sea Island. Simple lang ang basihan, basahin ang bansa sa label, ang model number, at ang klase ng cotton. Maghanap ng long staple fibers, tulad ng Pima o Sea Island, kaysa sa mga ordinaryong cotton. Tingnan kung sapat ang kapal ng knit para hindi ito lumaylay. Suriin kung nananatiling maayos ang kwelyo kahit pagkatapos ng unang laba. Saka mo lang tingnan ang logo. Ang bayad mo para sa tatak ay hindi dapat mas mahal kaysa sa mismong tela. Suriin mo muna ang tela. Pangalawa na lang ang logo.